Ayan po, biyahirit po tayo ngayong Lunes ng umaga. Yung sa kaliwang bahagi po, makikita natin ay papunta pong Makati City, habang sa kanan naman po ay papunta Monumento. Ayan, tingnan po natin yung sitwasyon po. Sa may Edsania Road po yan. At sa mga sandali po ito, magkabilang lanes po ay maluwag pa ang kalsada at tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan. Dako naman tayo sa NLEX Balintawak. Ayan po, nakikita po natin sa mga sandaling ito, maluwag din po yung kalsada, no? Medyo nagkakaroon lang ng bahagyang pagtitigil ang mga sasakyan dun sa may toll plaza dahil sa pagbabayad. Partikular po dun sa lane na may cash ang pagbabayad po, no? Pero sa mga ibang mga toll booth, kung saan RFID ay tuloy-tuloy naman po ang daloy ng mga sasakyan. Dagdag abiso po sa mga daraan sa NLEX, may mga lane na isasara sa ilang bahagi ng expressway. Simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 kinabukasan, isasara ang lanes sa may NLEX Santo Tomas sa Pampanga. Sa northbound, apektado ang Lane 1, paglampas ng Pao River Bridge, at sa southbound, apektado rin po ang Lane 1 paglampas ng San Matias River Bridge. Mauulit ang lane closure hanggang sa April 25. Ayon sa NLEX Corporation, magkakaroon ng konstruksyon ang DPWH sa lugar para sa Santo Tomas Interchange. Mga kapuso, may side tip po tayo. Huwag kalimutan i-check ang blow baguettes bago bumiyahe. Yan po ang B for battery, L for lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tire, at self o sarili. Dapat hindi tayo naantok habang nagmamaneho. Kung magkakaroon naman ng aberya sa biyahe, tumawag po sa MMDA Hotline 136 na bukas 24/7. Kaya ingat po tayo mga kapuso sa ating mga biyahe. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa Unang Balita.